Ito po yung clutch master ng L300. Kung mapapansin nyo, may mga tagas na po siya, kalawang. Ibig sabihin po niyan, sira na po yung rubber cap ng clutch master itong L300. Ito po yung kanyang mga tornilyong tatanggalin. Yan sa dalawa, tatlo, yan mga apat na tornilyo sa baba, tapos yung kanyang fittings dito sa fluid hose sa kanyang master. Yan, tatanggalin lang natin yan para matanggal natin yung laman ng clutch master, kasi papalitan na natin yan ng rubber cap muna kasi wala pa tayong pambili ng buong master. Kaya rubber muna yung ating ipapalit. Okay pa naman tong na to, itong master na to. Kasi feeling ko hindi pa gastado, kaya rubber muna yung ating binili. Yan, tatanggalin muna natin yung mga tornilyong nakakabit para buo nating tatanggalin yan, yung kasama yung bracket. Kasi hindi natin matatanggal yan yung mismong master kasi nakadikit siya dun sa bracket na yun, yung itim na yun. Yan, buo natin tatanggalin yan. Dalawa yung fittings dyan sa taas tsaka sa baba. Nasa sa inyo kung alin yung tatanggalin nyo dyan, kung saan mas madali para sa inyo yung magtanggal ng yung fittings ng master. Tapos meron yung hose din sa taas, yung galing sa reservoir ng brake fluid. Tatanggalin din yon para mahiwalay doon sa kanyang master. Yan, buo yan para doon natin sa labas overall yan. Yan, kapag tatanggalin natin yung hose galing doon sa kanyang fluid tank, maganda kayo ng isang bote na empty para sahurin yung kanyang fluid para hindi naman makalat dyan sa baba. Ito na, tatanggalin na natin yung assembly, pati yung bracket, bago natin tanggalin yung kanyang hose galing sa tangke ng fluid. Yan. Tapos yan, ito natin tatanggalin yung hose yan para mas madali. Ito na yung ating empty bottle para dun sa kanyang fluid na natira. Marumi na rin yan, kaya tatapon na rin natin yan. Yan, no? Napakakalawang na para mapalitan na rin ng bagong fluid. Yan, para hindi na siya magasgas. Kasi na yan, may mga kalawang na yan. Kaya dapat regular na dinedrain or binibleed yung mga fluid natin sa mga brakes, sa clutch, para yung kalawang lumabas, para mas tumagal yung kanyang mga rubber cap. Ito na, at naibaba na natin. Tatanggalin ko na yung isang fittings niya dito sa taas. Ito yung fluid hose niya. Tanggalin na yan para malinisan ng gusto. Ayan, at natanggal na. Sunod naman natin yung isang tornilyo dito sa clutch master para matanggal natin yung mga laman sa loob. Yan, meron siyang spring sa baba para dun sa kanyang pagka inaapakan mo yung clutch pedal, yun yung bumabalik yung spring na yun. Kailangan matanggal yun. Tapos nun yung kanyang ito, yung kanyang push rod. Tanggalin na natin yung push rod na yan para humiwalay sa kanyang body. Napakadali lang naman gawin yan kung kumpleto lang yung tools mo. May mga gis na mga tools, puro karamihan gis lang yung niyan, yung size ng mga tornilyo. Siguraduhin mo kung hindi mo kabisadong paggawa na ito, siyempre picturean mo muna o kaya i-video mo yung mga ginakalas mo para at least
pagkabalik mo walang maiwan na piyesa o alam mo kung paano mo ibalik para sureball. Kasi may mga parts minsan nakakalimutan ilagay. Yan, sobrang kalawang na kaya ginamitan na natin ng WD-40. Yan, merong ano yan, lock dyan sa loob. Kailangan matanggal muna. Kung wala kayo yung pantanggal ng lock, pwede na yung screwdriver na maliit para matanggal. Madali lang naman yan. Yan, meron siyang ano, yung washer na yun. Huwag niyong kalimutang ikabit ulit. Yun yung kanyang stopper bali. Ayan, sobrang kalawang. Napakadumi na ng kanyang kit sa loob. Sobrang kinalawang na tong master na to kaya tumagas. Yung rubber niya nasugatan. Ayun, kaya nagkaroon ng leak. Ginamitan ko lang ng ano yan, ng liha. Yung 1,000 para pinong-pino lang. Kasi di naman ganun kakapal yung kanyang kalawang sa loob. Kaya okay na yung 1,000 na number nung pangliha para mawala yung mga magagasbang sa loob ng cylinder. Mas maganda kung sasabunan mo tapos hugasan na mabuti. Siyempre kailangan tuyong-tuyo siya bago mo isalpak ulit para walang tubig na naiwan. Maiwasan yung pagkakaroon ulit ng kalawang. Yan, di ko na napakita kung paano palitan yung rubber cap niya. Simple lang naman, ilalagay mo lang ulit sa kanyang piston. Tapos nilagyan ko na ng fluid yan, tinesting ko para malaman ko kung tumatalsik na ng gusto, kung wala nang leak. Yan, tapos siyempre kapag naikabit mo na yung rubber dun sa kanyang piston, ibabalik mo na yan sa kanyang body. Tapos higpitan ng mabuti para hindi gumagalaw-galaw yan kasi ano yan napipihit yan. Siguraduhin mong maganda yung lock ng kanyang mga tornilyo para hindi siya gumalaw-galaw. Tapos binalik ko na ulit yung kanyang fluid hose, yan yung kanyang fittings, ilalagay na natin. Huwag muna natin masyadong higpitan para pagkabit ng kabila na alog pa natin ng konti para gumagalaw pa ng konti. Kasi mahirap ilagay yan kapag konting lihis lang yan, hindi mo may kakabit yan. Siyempre bago natin isalpak yan, linisin na natin yung nasa ilalim, yung kanyang mga tinuluan dyan para iwas kalawang na din. Kasi fluid yan baka pwedeng magkaroon ng corrosion o kaya masira yung pintura ng body ng sasakyan, kaya kailangan malinis yan. Ang pagkabit naman yan medyo may konting kahirapan kasi masikip yung pwestuhan dyan, kaya konting tiyaga lang. Pero kung may mga tools ka naman na maganda, kayang-kaya naman gawin yan. Medyo mas lamang dito yung yung medyo maliit yung kamay kasi masikip talaga yung mga pwestuhan dito sa ilalim. Yan na, okay na, naibalik na natin. Okay naman yung kanyang bomba. Ayan, okay na siya ulit. Ayos, thank you.